if you are elected, meron ba kayong mga balak isulong sa Senate by way of a COVID exit plan that will contribute to an exit plan? Well, for me, I think some or all or one of the presidentiables should at least say that anong gagawin niya? Magla-lockdown pa ba siya o hindi na? Ako, pabor ako sa hindi na mag-lockdown. Alam na natin kung anong dapat pwede gawin. Alam na natin kung paano i-manage ito. I-delegate na lamang sa lokal na pamahalaan ang pagpapasya kaugnay ng lockdown at hindi na as a nation or nationwide dahil masyado nang dumapa ang ekonomiya natin dahil dyan. 98% ng bansa natin. Susubukan ko i-fast talk, Robbie, para makarami tayo. 98% ng ekonomiya natin ay MSME. Si Vice President Leni Robredo pa lamang yata narinig ko nagsabi na magkakaroon siya ng stimulus package na 100 billion para sa MSMEs. Dahil kung mapabangon natin yung MSMEs, napabangon na rin natin 98% ng ekonomiya natin at 98% ng mga trabahong nawala dahil sa pandemya. Ang sunod ay agrikultura bilang exit plan. Sa mahabang panahon, hindi natin binibigyan ng sapat na pondo ang agrikultura. 80 billion ang pondo ng agriculture for 2022. Ang budget ng DPWH ay 840 billion. Wala pang 10% ng budget ng DPWH ang inilala natin sa agrikultura. Pero nandun ang pinakamararami nating mahihirap na kababayan at sa dulo, agricultural economy pa rin naman ang ating bansa. At panghuli, bigyan ng mas malaking kalayaan ng mga lokal na pamahalaan. Dahil para sa akin, mas alam po namin ang kailangan sa aming lugar. Bilang halimbawa, ilang araw na po kaming zero COVID cases sa Sorsogon. Hanggang ngayon, awa ng Diyos, alert level 2 pa din po kami ayon sa IATF. Mas marami pang kaso sa Metro Manila pero alert level 1 po sila. Mas marapat, pabiluhin ng LGU. Mas alam po namin kung anong kailangan na dapat gawin dito sa aming mga lugar, lalawigan, syudad o munisipyo man. But what about strengthening the healthcare system? Ang lalawigan ng Sorsogon, Ma'am Ami, nangunguna pagdating sa pagpapatupad ng UHC. Kanina lamang pinresenta namin. At kami may pinaka-advanced na healthcare system preparedness kaugnay ng pagpapatupad ng UHC. Advantage at disadvantage to dahil kami marahil ang unang tatamasa ng pondong ipinangako ng UHC sa isang probinsya. Pero dumaan din naman kami sa butas ng karayom. At marami kami mga pagkakamaling nagawa at ginawa na kung gagamitin modelo ang lalawigan ng Sorsogon, hindi na po yan kailangan pagdaanan pa ng ibang mga probinsya. Kaugnay ng batas na pwedeng ipasa, kaugnay ng pandemya, yung inihaing panukalang batas ni Senator Miriam noon, dapat ituloy pa rin yan maski patapos na yung pandemya. Para mangyari man ito ulit, mas may kahandaan tayo at paghahanda kumpara sa bumulaga sa atin noong taong 2020. So anong pwedeng gawin doon na by way of strengthening? Halimbawa, a particular party ba has to stand for something? Para lang malinawan yung mga tao na, ay, itong partidong to, itong pwesto nito sa ganitong issue, gano'n. Tingnan na lamang natin halimbawa yung away at bangayan ngayon sa PDP laban, Ma'am Ami. Ayon kay Senator Pimentel, hindi ba, napanood ko sa TV, nilikhada yung partido para labanan ng mga Marcos. Subalit ayon naman sa tagapagsalita ng grupo naman ni Secretary Cusi, sinuportahan din at inendorso ng PDP laban si Senator Amy Marcos na siya ay tumakbo. So, paano kung yung partido mismo yung nagbabago-bago ng posisyon, Ma'am Ami? At bagaman nakasulat sa bylaws nila yun, baka naman nagbabago-bago din yung mga pasya ng mga magiging leader sa partikular na panahon. Ang tingin kong pwedeng maging reform ay ang mga sumusunod. Una, parang sa SEC, yung kumpanya may mga required na mga isasubmit para mapagbigay alam ano nga ba ginagawa ninyo, ano nga ba yung particular na mga advokasya ninyo, sino ba yung mga panguluhan ninyo, at paano ba pinapalitan yung mga leader niyo? Parang regular reporting ng mga kumpanya. Dapat may ganoon din ng mga partido sa COMELEC o kung saan mang ahensya ng pamahalaan. Pangalawa, yung party financing reform. Kung saan legal na pwede mag-raise ng pera yung partido, sa kanila dadaan yung pera, pwede silang gumastos din upang sa gayon hindi kinakailangan na mag-raise ng pondong individual ng mga kandidato. The parties must be able to raise the respective money for elections, for the election of their respective candidates. Yun ang isa siguro makakapagbabago sa political party at rason kung bakit sila magsistay. Naalala niyo nung panahon ni dating Pangulong Marcos, may pinasa siya na yung anti-balimbing bill, ika nga, tinatawag na natin late. Anti-political turncoatism law. Magandang tingnan na bawal ka magpalit ng partido, pero sa karanasan natin, kung maaalala nyo, pinasa niya yon matapos halos lahat ay bahagi na ng KBL. Nung pinasa yung batas na yon, nung umalis sila dahil hindi sila napiling kandidato, legally, hindi sila pwedeng tumakbo. Yun yung naging parusa eh. So, dun sa mga nagsasabing anti-political turncoatism law, depende yan. Kung papatupad natin yan, dapat magbigay tayo ng give chance to run, ika nga.
3, 5 years or 1 or 2 elections before the law takes into effect. Kasi kung sino man ang administration party at the time that law is passed, palagi na silang lamang. Dahil nga mag-gravitate karamihan ng mga politiko dun sa administration party. So we should give about 2 or 3 elections before that law takes into effect. Pagkatapos nun, touch move na. Doon pa lamang. Hindi po pwedeng kung sino ang nagkataong administration party at marami sila ngayon, pipigilan mo na ngayon yung mga politikong lumipat at magbago ng partido. Ay, kung sakali, I mean, let's dream of let's say a two-party system. How do you divide that? I mean, ideologically. Kasi, to your point, ayaw rin naman natin that it's divided along personalities. In the case of PDP Laban, anti-Marcos yan dapat and so on. But may nakikita ba kayong ideological line that can actually define that? You take the Republicans and the Democrats, for example, it's not just liberal and conservative. You have believers in big government. You have believers in getting out of the way. What's an ideological line, do you think, that can actually encourage politicians to take sides? In general, Robbie, ang difference ng mga partido sa iba't ibang bansa is simply between liberals and conservatives. At meron ng sumusunod o kaakibat ng mga paniniwala at prinsipyo na aplikable lamang sa bansa nila. Ganon din marahil dito. Ang problema, kahit sa Democratic Party halimbawa, kahit sa loob ng Republican Party halimbawa, na conservative at liberal yung dalawang yun, meron silang mga miyembro na pinapalagan yun. May mga miyembro silang hindi naniniwala sa lahat ng prinsipyong sinusulong ng mga naunang politiko sa ilalim ng partidong yun. Like any organization, a political party is also dynamic. It will have to succumb to change depending on its composition, depending on who leads the party, depending on the needs and call of the time. Hindi naman pwedeng sabihin porkit conservative, ito ka na palagi eh. Magbabago yun at asahan natin, magbabago yun. Mahirap ikahon, ika nga, yung paniniwala ng isang partido, lalong-lalo na sa pagbabago ng panahon.